Nakauwi na naman si Sprinter. Ang tagal nitong natulog. So yung mga naka-decarburador na mga sasakyan, di ko alam kung marami nakaka-experience nito, pero sa pag-old school ko kasi na sasakyan noon pa man, pag napapatambak yung mga decarburador na makina, tapos mga buwan talaga yung inaabot, medyo hard starting ng konti, mga 3, 4, 5 apak, tapos start mo yan. Minsan hindi kaya kasi tuyong-tuyo yung baso, sasalubungan mo pa yan kahit mga 1 takip, 2 takip ng 1.5. Sasalubungan mo ng gasolina yan, tatanggalin mo to, ubusan mo. Tapos wag mong tatapakan kasi wala pa tong laman, wala ba yung lamang gasolina, kukuha pa yan dun sa fuel filter hanggang tangke, kukuha pa yan. Ang dumi na, no? Ilang buwan na tong hindi nagamit. So, pag umi-start yan, minor lang, wag mong tatapakan, wag mong bombahin kasi mag-iipon pa yan dito ng gasolina hanggang maka-level yan ng kalahati yan. Tapos doon ka lang pwede bumomba. So, yun yung ginagawa nating technique doon sa mga old school na matagal mag-start pag napapatamba kasi nga natutuyuan, nauubos. Kung hindi man, nagdudumi, yan, sinuchok pa. Yung mga ganun pang mga orasyon yan. Hindi kagaya ng mga EFI pag napatambak, means 1 click lang. Kagaya ni Stariray ngayon, naka EFI na makina na yun. Kahit ilang buwan siya hindi pa rin, 1 click lang. So ito na si Sprinter, para sa hindi mga nakakakilala sa kanya. Binalik ko yung manibela nung dati, yung maliit. Kasi yung pinalit ko na Nardi, dikit yung tuhod eh. Hirap mag-drive. So ito, pati medyo malapit sa driver. Gawa yung upuan, nakarekaro na ito. So hindi na rin siya ganong mailapit ng todo. So maganda yung naka-deep talaga na na manibela para sa akin lang. Kasi sa height ko, mabibitin na ako dun sa tapakan. So ayun ang interior. Yung likod. Fire extinguisher, siyempre, kailangan natin yan sa mga lumang sasakyan. Naluluma lang ang gulong, bago to eh. Ayun 2024 oh. Bago yan eh. Maluluma lang doon sa garahe, kaya pinay-start ko na rin. Tapos rehistro, yan. Next year, re-rehistro na natin yan, 5. Every year, pinaparehistro natin, di naman natin ginagamit kahit once a month. So, mga nakita ko pa rito, yung alignment, kailangan ayusin dito sa likod, no? Mga konting imperfection, kasi nga, matanda na to, 1970 plus what? 1970? 71, 72, mga ganun. Aircon naman, malamig pa rin hanggang ngayon. Stereo, nawala na yung connection kasi nag-upholstery kami sa dashboard, mukhang naggalaw. Pati yung gauge, yung merong hindi gumana. Ayusin na lang yung wiring, wala, malulutong na rin eh. Cambio, ininitan ko ng konti kasi nga lumayo tayo ng konti sa upuan. Pinahabaan ko ng konti pa ganun. Kasi lagi naka-extend yung kamay na ganun para kasi Vin Diesel. No? So ayan, si Sprinter. Meron akong binabalak tumakbo sa norte gamit yung lumang kotse. Either ito or si Stariray dadaling ko. May makakasama akong isang kotse din na luma. At yun din ang pangarap niya. Madala niya rin sa malayo yung kanyang old school na sasakyan. Wala kaming backup car. Dadala lang kami ng tools, reserbang gulong at saka konting pyesa. Ang emergency. Tingnan natin kung makakarating tayo ng safe doon sa norte from south. Abangan niyan.